Magandang araw mga bata! Ang pag-aaralan natin ngayon ay MAPE Music Quarter 4, Weeks 1 and 2. Tempo, bilis at bagal ng musika. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang maipakikita mo ang kamalayan sa konsepto ng tempo. Tingnan natin ang mga larawan. Sa unang larawan, atletang tumatakbo. Sa ikalawang larawan naman ay pagong. Ang atletang tumatakbo ay nagpapakita ng bilis. At ang pagong naman ay nagpapakita ng bagal. Ganon din sa musika. Ang pag-awit at tugtog ay maaaring mabilis at maaari ding mabagal. Ang tempo ay bahagi na ng ating buhay. May mga pagkakataong dapat tayong kumilos ng mabilis para hindi mahuli. Minsan, kailangan naman nating kumilos ng mabagal kapag tayo ay dumaraan sa maputik o sira-sirang daan. Ang bilis sa musika ay tinatawag na tempo. Ang pag-awit at pagtugtog ng musika ay nakabatay sa tempo. Ang pag-awit ng lullaby ay dapat awitin ng mabagal, samantalang ang masasayang awitin ay dapat awitin ng mabilis. Ang musika ay nangangailangan ng tamang kilos at ang bawat kilos ay nangangailangan ng tamang musika. Sa unit na ito, makikita natin ang pagkakaiba ng mga tunog ayon sa bagal o bilis nito. Kaya, halina't alamin ang iba't ibang angkop na bilis para sa mga gawain at awitin natin. Umawit at kumilos ng may tamang bilis. Karaniwan, ang mga masisiglang awitin ay inaawit ng mabilis at ang mga awiting malungkot ay inaawit ng mabagal. Ang ating mga kilos ay iniaangkop natin sa saliw ng awitin o tugtugin. May kasabihan nga tayo na kung ano ang tugtog, siya ang sayaw. Ngayon naman, tayo ay umawit at kumilos. Sa tulong at gabay ng iyong magulang o nakatatandang miyembro ng pamilya, pakinggan ang awiting Tiririt ng Maya. Damahin ang tempo ng awit. Ang awiting Tiririt ng Maya ay nasa palakumpasang 3/4. Pakinggan natin ito. Tiririt ng maya, tiririt ng ibon, ang huni ng tiyan ko'y tinumis na baboy. Tiririt ng ibon, tiririt ng maya, ang huni ng tiyan ko'y tinumis na baka. Tiririt ng maya, tiririt ng ibon, ang huni ng tiyan ko'y tinumis na baboy. Tiririt ng ibon, tiririt ng maya, ang huni ng tiyan ko'y tinumis na baka. Nagustuhan niyo ba ang awiting Tiririt ng Maya? Ngayon naman, sa tulong o gabay ng iyong magulang o nakatatandang miyembro ng pamilya,
Pakinggan mo naman ang awiting Ili-ili Tulog Anay. Damahin ang tempo ng awit. Ang awiting ito ay nasa palakumpasang 3/4. Pakinggan natin ito. Ili-ili tulog anay, wala diri imong nanay, katutienda bakal papay. Ili-ili tulog anay. Nagustuhan niyo ba ang awit, mga bata? Mabuti naman. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Pagkumparahin ang dalawang awit. Isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Para sa gawaing ito ay pagkukumparahin natin ang dalawang awit, ang Tiririt ng Maya at Ili-ili Tulog Anay. Ang himig ng Tiririt ng Maya ay masigla. Samantala, ang Ili-ili Tulog Anay naman ay malamyos. Kung ito naman ay ating pagkukumparahin sa damdamin ng kanta, ang Tiririt ng Maya ay masaya. Samantala, malungkot naman ang Ili-ili Tulog Anay. At sa tempo naman, ang unang awit ay mabilis at ang pangalawang awit ay mabagal. Gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Muli nating balikan ang awit na Tiririt ng Maya at Ili-ili Tulog Anay. Sabayan natin ito ng angkop na kilos o galaw. Ipakita ito sa magulang. Sa unang bilang, ano ang iyong naramdaman habang nakikinig? Ang maaaring sagot ay sa Tiririt ng Maya, masaya. Sa Ili-ili Tulog Anay naman ay malungkot. Sa ikalawang bilang, sa anong palakumpasan nabibilang ang awit na narinig? At ang maaaring sagot ay ang Tiririt ng Maya at ang Ili-ili Tulog Anay ay nasa palakumpasang 3/4. Ikatlong bilang, ano ang rhythmic pattern na ginamit sa musika? Ang maaaring sagot ay ito ang rhythmic pattern ng Ili-ili Tulog Anay. Maaari mo ring isulat ang rhythmic pattern ng Tiririt ng Maya. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Tukuyin ang tempo ng mga awitin sa ibaba. Pangkatin ito ayon sa bilis ng pag-awit. Gawin ito sa iyong kwaderno. Sa letter A, Lupang Hinirang, ito ba ay mabilis, mas mabilis, mabagal, at mas mabagal? Ano kaya ang sagot? Ito ay mabilis. Sa letter B naman, Magmarcha Tayo. Ito ba ay mabilis, mas mabilis, mabagal, o mas mabagal? At ang tamang sagot ay mabagal. Letter C, Ili-ili Tulog Anay. Ito ba ay mabilis, mas mabilis, mabagal, at mas mabagal? At ang tamang sagot ay
mas mabagal. Letter D, bahay kubo. Ito ba ay mabilis, mas mabilis, mabagal o mas mabagal? At ang tamang sagot ay mabagal. Sa letter E naman, leron-leron sinta. Ito ba ay mabilis, mas mabilis, mabagal o mas mabagal? At ang tamang sagot, ito ay mas mabilis. At sa letter F, ako ay musikero. Ito ba ay mabilis, mas mabilis, mabagal o mas mabagal? At ang tamang sagot ay mabilis. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Subukan mong buuin ang mga sumusunod na pangungusap batay sa natutuhan mo sa aralin. Gawin ito sa sagutang papel. Sa unang bilang, ganito din ba ang iyong sagot? Mahusay. Ang tempo ay tumutukoy sa bilis at bagal ng awitin. Ngayon naman, sa ikalawang bilang. Ganito din ba ang iyong sagot? Ang tempo ay maaaring mabagal, mas mabagal, mabilis at mas mabilis na daloy ng tunog o musika. At sa ikatlong bilang, kung ganito din ang iyong sagot, magaling. Ang mabilis na musika ay maaaring lapatan ng mabilis na kilos. Sa ika-4 na bilang, ganito din ba ang iyong sagot? Mahusay. Ang mabagal na kilos o galaw ay maaaring ilapat sa mabagal na musika. At sa panghuling bilang, ganito din ba ang iyong sagot? Ang awiting Pilipinas Kong Mahal ay nagtataglay ng mabagal na tempo, samantalang ang awit na Tiririt ng Maya ay mabilis na tempo. Magaling! Gawain sa pagkatuto bilang 5. Ipakita sa pamamagitan ng checklist ang kasanayang natutuhan. Lagyan ng check ang mga kahon sa ibaba ayon sa iyong pagkatuto. At narito ang mga kasanayan. Sa unang bilang, naiuugnay ko ba ang aking kilos sa mabagal o mas mabagal na tempo ng awitin? Pangalawa, naiuugnay ko ba ang aking kilos sa mabilis o mas mabilis na tempo ng awitin? Pangatlo, naipapakita ko ba ang pagbabago sa kilos o galaw gamit ang iba't ibang tempo ng awitin? At pang-apat, naisagawa ko ba ito ng buong sigla at nasa tamang kumpas? Kung ang iyong sagot ay oo, i-check mo ang hanay ng oo. At kapag hindi naman, ay i-check ang hanay ng hindi. Hanggang sa muli mga bata,